Hi guys, let me give you a quick demo kung paano nga ba ino-automate ng Merchantry ang isang service-based business. Para na rin to sa mga business owner na nahihirapan mag-track ng kanilang sales, expenses, na inventory, customers, reports, at marami pang iba. Ang Merchantry po ay available sa App Store, sa Google Play Store, at magagamit mo sa laptop, sa mobile, sa desktop, sa tablet, at sa iba't ibang mga browser. Ngayon guys, gumawa tayo ng scenario. Halimbawa, sa business mo, ikaw yung owner, at the same time, ikaw rin yung cashier. May isang customer na gustong bumili ng product nyo, hair gel. So, dito yung hair gel ay 100 pieces. Dahil nga ikaw yung cashier, una, punta muna tayo ng point of sale. Click mo tong start ship. Yan, lagay mo lang initial cash amount 0. 0 lang muna pag-usapan natin. Start ship. Yan, your ship has been started successfully. So, hair gel yung bibili niya. Makikita mo rito yung total. Proceed to payment. Tapos nandito yung mga payment method natin, cash, credit card, GCash, at iba pa. So dito sa cash payment, halimbawa, ang pera niya ay 500. So automatic lalabas yung change dito, 320. Dito naman sa order source, pwede mong piliin dito kung physical store, Facebook, kung TikTok. Tapos sa customer naman, pwede ka mag-track ng customer mo. So ayan, pwede ka maglagay dito. Pero ngayon, gamitin muna natin itong ginawa ko, Russell Tan. Ayan. Create order ka lang. Yan, ito yung online receipt mo. Tapos, kung meron kang connected na printer, automatic na lalabas itong resibo. Makikita mo naman dito sa inventory items, yung hair gel ay nabawasan na ng isa. Okay? Tapos, makikita mo rin dito sa sales, customers. Yan, ito si Russell Tan. Makikita mo dito yung kanyang customer information, sales information, at yung history ng kanyang order or yung service. Kita mo rin dito kung anong product yung kanyang binili. So guys, mayroon tatlong klase ng inventory na pwede mong gamitin sa iyong business. Una ay single inventory. Yun nga yung ginawa natin kanina. Bumili ng isa, nabawasan ng isa. Pangalawa naman po ay bundle. Halimbawa, meron kang kit or package or bundle. Automatic na yung laman ng isang bundle or ng isang package ay babawas niya sa inventory. Pangatlo naman ay yung no tracking. Tulad ng mga haircut, tulad ng hair color, mga walang inventory. Okay, subukan natin yung bundle. Punta ka ang point of sale. Itong grooming kit, bili ka lang yan. Proceed to payment, create order, ayan. So makikita mo rito sa inventory items. So nabawasan yung hair wax, yung shampoo, yung bird oil. Okay? So ganun tumatakbo yung ating bundle. Tapos yung ating namang service, kunyari, adult haircut, 300. Yan. So dahil nga wala siyang inventory, dito mo siya titignan yung kinita mo. Dashboard. So ito yung quick view ng isang business owner. O kamusta na ba yung kanyang inventory dito? Yung mga unpaid transaction. Ito naman yung kinita niya today. Real time yung sales nito. Tapos dito, yung sales and expenses mo. Meron din tayo ditong preset, today, week, and month. Kita mo rin dito yung top selling product mo at yung mga top selling service mo. Dito lalabas. Low stock items naman, yung top 5 na inventory item mo ay lalabas po dito. Okay? So, gawa naman tayo ng expense, guys. So, halimbawa, dito sa expenses, gawa ka lang ng bago. Halimbawa, PLDT. 17. Save. Yan, meron tayo ditong transaction history ng ating expense sa PLDT. Dito naman guys, sa business days, ito naman yung isang buong araw mo na kinita o isang buong araw mo na sales ay makikita mo dito. Kung halimbawa guys, meron kang tatlong cashier, kahit magsabay-sabay sila o mag-iba-iba silang shift, makikita mo dito yung kabuuan ng lahat ng kanilang mga benta. Dito naman guys, sa reports, financial summary, makikita mo naman ang yung gross sales, gross profit, net sales, expenses, net profit, at ang ibang mga details ng iyong benta. Halimbawa naman, kung ikaw naman po ay mag-out na or magsasara ka na ng store, i-click mo lang tong ship management. Makikita mo rito ang ship information mo, ilang order yung nagawa mo or service, anong oras ka nagsimula. Dito meron din tayong expense. Pwede kang mag-add ng expense dito. Halimbawa, food. Food. Yari 100.
add expense ka lang. So, automatic mabawas yun sa cash in drawer at malalagay sa total expenses. Kita mo rin dito, sales by payment method mo, expenses breakdown, at lahat ng nabenta nating product at service. Tapos, end ship ka lang. Then, lagay mo lang yung cash in drawer mo, 930. Click mo lang end business day, then end ship. Yan. Kita mo na yung cash status na cash matching. So, andyan lahat ng user ship information mo, sales, breakdown, at ang sales orders mo. Yan. So guys, ganun lang kadali gamitin ng merchant tree. Maraming salamat.